bulay-bulayin natin ang salitahan po ng Diyos. At tatalakayin po natin ngayon ng patungkol po sa salitang katuruan laban po sa paghihiganti. Amen? Upang malaman po natin kung ano po ba yung maganda at hindi magandang dulot ng paghihiganti. Amen? Kaya sabi niya po dito sa Mateo chapter 5, verse 38 and 42, sabi niya, narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Amen. Ano po yung tinutukoy po ng ating pong Diyos po dito? Amen. Kaya sa ganun pong kalagayan, huwag po tayong gumanti sa ganun pong kalagayan. Kaya kapag sinampal ka daw po sa kabilang pisngi, ibigay po natin ang kabila pa. Upang sa gayon po ay dito po natin may ipapakita sa atin pong kapwa na sa ganun pong kalagayan ay alam natin na ang kanilang ginagawang masama ay hindi natin dapat tularan at hindi natin dapat ibalik sa kanila. Dahil sabi nga ng Diyos, siya yung gaganti para po sa atin. Kaya hayaan natin na ang Diyos ang gumawa iyon sa atin pong mga buhay. Kaya gawin po natin, tayo po'y mananatili na mabuti sa kabila po ng kanila pong ginagawa. Katulad na lang po ng so ulit ko pong sinabi po sa inyo na kapag binato ka po ba ng tinapay, babatuhin mo, kapag binato ka po ba ng bato ay tinapay, babatuhin mo ba ng bato? Ano po yung ibabato mo? Tinapay din. Amen. Hindi mo pwedeng batuhin ng bato yun. Dahil kapag binato mo ng bato yun, nabubukol yun, magkaroon yun ng bukol, na himbis na wala kang kasalanan, nagkaroon ka pa ng kasalanan. Amen? Kaya para hindi ka na lang magkasala, ugaliin na lang po natin manahimik at hayaan natin na iba sa Diyos natin yung mga bagay-bagay. Dahil ang atin pong Diyos ay hindi po natutulog. Dahil siya po ay lagi pong nakatingin. Lagi niya pong tinitingnan yung mga bagay-bagay. Amen? Kaya sabi niya po dito, kung isakdal ka ni numan upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong balaban. Amen? Kaya yung mga wala pong damit na nanghihingi po sa atin, ay bibigyan po natin. Lalo na po kung alam mo naman na meron ka at kaya mo namang magbigay. Bakit kailangan po natin itong ipagkait? Dapat ibigay po natin ito. Amen? Kaya sabi niya po dito, kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tagihan ang nangihiram sa iyo. Amen? Kaya tunay nga po, bigyan po natin yung nanghihingi sa atin. Hindi po natin hayaan na kapag nanghihingi po sa atin para lang kung wala po tayong narinig, parang wala po tayong nakita. Amen? Kasi minsan nga po, merong kumakatok, merong nanghihingi po sa atin na kahit meron po tayo ay talagang tikom ang ating pong mga palad. Tinitikom po natin na kahit alam natin na meron naman talaga tayong dapat ibigay. Kaya sa ganun pong kalagayan, buksan po natin una-una ang atin pong mga puso. Kung sa gayon pong kalagayan ay makapagbigay po tayo, makapag-abot po tayo sa mga nanghihingi. Kaya sabi niya nga po, buksan ninyo ang mga kumakatok. Kaya tunay nga po ay hing karanasan at buhay namin ang mga bagay po iyan. Na tunay nga po sa bawat kumakatok, humihingi na kahit isusubo na lamang po ay ibinibigay pa po namin. Kahit na ang kapalit po nun ay minsan nga po ay kami pa mismo yung nagiging masama. Katulad na lang po nung testimony na nag-alaga po kami ng isa pong meron pong diferensya. Meron pong diferensya sa kanya pong pag-iisip. At dahil nga po sa kagustuhan namin na sa sitwasyon at kalagayan at kalooban ng Lord na kagustuhan na gumaling ang taong ito at mabigyan siya ng panibagong buhay at pagkakataon upang makilala niya si Kristo ay ginawa po namin. Pinakain, pinatuloy, binihisan, pinatulog at binigyan ng magandang higaan. Sa kabila po nun, nung tumino kami pa po yung gustong palayasin sa aming pong tirahan. Amen. Kung kailan tumino kami na po yung pinalayas. Pero nung hindi pa po yung tumino talagang laging nagpapasalamat. Salamat po sa pagpatuloy niyo sa akin, pagpapaligo niyo sa akin, pagpapakain niyo.
Eh bakit nung tumino kami na po yung palalayasin? Amen. Kaya sabi ko nga sa Lord noon noong time na yun, sabi ko, Lord, bakit po ka ganun? Mas maganda pa po yata hindi siya tumino kaysa yung tumino. Amen? Kaya sa ganun pong kalagayan, hindi po namin yun ginantian. Hindi po namin yun pinansin. Kundi hinayaan namin ang Diyos ang gumawa, kumilos sa ganun po kalagayan. At ginamitan ng reality, ginamitan ng realidad, ginamitan namin lahat upang siya ay may ayos at mailagay sa kanyang pong kalagayan. Amen? Kaya tunay nga po, nung siya ay kumatok, ay hindi po namin siya tinanggihan. Binuksan namin ang pintuan upang siya ay makapasok sa tahanan, upang siya ay mabigyan. At sa kabila nga po ng ganun, pinakita namin sa Lord na sa kabila ng ganun, na kahit walang-wala, na kahit sa ganung kalagayan na kulang pa para sa amin, ay nagawa pa rin po namin na tumulong, nagawa pa rin po namin pagbuksan ang isang taong kumakatok na inalipid ng dyablo. Kaya sa ganun pong kalagayan ay talagang hindi mo siya matanggihan kapag ikaw talaga ay totally na nakakilala sa Lord, naging diehard ka sa Lord. Hindi mo makikita yung salitang pagtanggi na kahit alam mo sa sarili mo na kahit wala ka, para bang yung isip mo ay, yung puso mo ay nagsasabi na, ano ba yung magagawa ko? Ano ba yung paraan na pwede kong gawin para lang mayroon akong maibigay sa tao ito? Pero kapag wala ka sa Lord, isa lang po yung sasabihin mo magandang buhay ka, problema mo yan. Ganun po yung sagot, kadalasan po ng unbeliever. Pero kapag ikaw na sa Diyos, hindi mo siya masagot ng ganun. Dahil lang nasa isip mo lang kailangan mo siyang tulungan. Dahil alam mo yung kalagayan niya. Kaya sa ganun pong kalagayan, sabi ko nga nun dahil tuminog na nga, sabi ko nga nun, hanapan ko nga siya ng trabaho kasi para magkaroon siya ng trabaho. Para sa ganung kalagayan gumanda ang kanyang buhay. Pero nung sinabihan niya na kami na palalayasin sa amin mong tirahan, talagang nag-decide ako, sabi ko, Lord, hindi ito tama. Sabi ko, hindi ito tama. Sabi ko kasi talagang ang taong ito ay talagang ginamos ito ng dyablo na hindi mo maunawaan kung bakit nakaganito ito. Na kahit anong gawin mo, pinanalangin mo, diniliver, na lahat mo ginawa namin sa kanya. Para lang siya ay bumalik sa kanyang katinuan. Bagkus ang kanya pong iginanti, ay ganun pong bagay. Kaya sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala. Isang araw sa buhay po ng tao po ito. Kaya alam niyo po, isang araw, minsan ko po siyang nakasalubong. Nakasalubong ko po siya minsan. Nakita ko nga po siya na ayos na, tumino na, talagang gumanda na ang kanyang buhay. At isa lang po yung nasasabi ko sa Lord na naging bahagi ako sa buhay ng tao nito. Hindi man siya nagpapasalamat, hindi man niya nasabi ang salitang salamat, ay naniniwala ako, naging kabahagi ako ng buhay ng tao nito. Naging kabahagi kami sa buhay po ng tao po nito. Kaya kapag nakasalubungan namin siya, hindi niya na kami kilala Pero ako, tandang-tanda ako ang kanyang mukha. Amen? Tandang-tanda natin. Dahil, ganun po talaga ako Isang tingin ko lang talaga sa tao, kahit gano'n ka pa katagal mawala, hindi ko malilimutan ang iyong pagmumukha. Ganun po ako. Kaya talagang, sa ganun pong kalagayan, pinapakita po sa atin ng Diyos na kanya nga pong paulit-ulit na sinasabi kanina na huwag natin tanggihan ang mga nangihiram po sa atin. Kaya kapag may nangihiram, pahiramin mo. Kung kaya mo namang ipahiram iyon, kaya mo namang ibigay mo iyon. Na walang pag-alilangan, na wala kang inihinging kapalit sa gagawin po niyang iyon. Amen? Kaya sabi niya nga po dito sa Kawikaan, sabi niya, Kawikaan chapter 17, verse 13, sabi niya, kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. Amen. Kaya kapag masama daw po ang iginanti sa mabuti, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. Kaya minsan po, sa paggawa natin ng mabuti at pangit ang ibinalik natin sa mabuting gawahan na yun ng isang tao o yun. Nangyayari po, yun nga po yung sinasabi na pinapahalo siya ng Lord, tinuturoan siya ng leksyon ng Lord, nilalagay siya ng Lord sa kalagayan na yung kapus na ginagapos, hirap na hirap, para turuan siya ng leksyon. Hindi para ilagay siya sa kalagayan na ganung galit na sitwasyon na hindi niya naunawaan, kundi
pinaunawa sa kanya ng Diyos na sa ganung kalagayan dapat kang matuto. Amen? Kaya sa ganun pong situation ay huwag po natin hayaan na mangyari po yun sa buhay po natin. Kaya kapag ginawan tayo ng mabuti, gawin din po natin ng mabuti. Huwag natin gawa ng masama ang ginawang mabuti. Dahil kung ano nga po yung itinanim mo, yun po yung aanihin mo. Kaya kung mabuti ang itinanim mo, mabuti yung aanihin mo. Kaya kung masama ang itinanim mo, masama rin yung aanihin mo. Nasa iyo nakadepende ang pakikitungo ng tao sa iyo, pag-uugali. Gayun din po sa atin pong Diyos na buhay, na lagi niya pong sinasabi na tunay nga na kinikilala niya yung totoong kumikilala lang sa Kanya. Ganon din po sa tao. Kaya sabi niya nga po dito sa Kawikaan, chapter 26, verse 4 and 5, sabi niya, huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ka pa hangal. Kapag pinatulan mo ang mangmang, iisipin niyang siya'y may katwiran. Ano po yung tinutukoy po ng Diyos po dito sa salita po ito na huwag daw po natin patulan ang isang mangmang ay baka lumabas daw po na daig pa natin ang isang hangal. Kaya kapag pinatulan po kasi natin yung ganun pong mga tao na pananalita ng ganun ng isang tao na alam mo naman na kulang sa pag-iisip, kulang sa yung kanyang isip ay hindi ganun kalawak pag pinatulan mo, eh talaga namang mag-aaway lang kayo. Gulo lang yung situation. Kaya mas daig ka pa na katulad niya rin. Mas hikitan mo pa siya sa ganung kalagayan. Kaya dapat huwag mo na lang siyang patulan sa ganun pong kalagayan. Dahil kapag pinatulan mo siya ng pinatulan, iisipin niya lang po yun na tama yung kanyang katwiran. May katwiran siya na yun yung katwiran niya. Tama ako kasi yun yung katwiran ko. Yun po yung mangyayari po doon. Kaya dapat ay huwag na lang po natin silang patulan. Hayaan na lang po natin. Ang Diyos na lang ang gumawa sa kanila pong mga buhay. Lalo na kapag pinang-aralan mo, hindi naman nakikinig, pinayuhan mo, nilalabas na sa kabilang tainga, pinapasok sa kabilang tainga, labas naman sa kabila. Eh bakit ka papapayuhan? Kaya ng laway mo doon. Kasi nga mangmang siya eh. Yun po yung tinatawag na mangmang. Kasi nga, ayaw niya po mong paturo eh. Ayaw niya po mong papayo eh. Bakit mo papayuhan? Bakit mo pa siya pagsasabihan? Na kahit alam mo na mali yung ginagawa na tinuturuan mo, ayaw naman makinig, ayaw naman magpaturo, di hayaan mo. At hayaan mo na yung ginawa niyang iyon, aanihin niya. Hanggang siya ay matututo. Kaya sabi niya nga po dito sa mga hukom, chapter 15:11, sabi niya, kung ano ang ginawa nila sa akin, ay gayon ang ginawa ko sa kanila. Kaya sabi nga sa kalagayan po na gano'n na tinutukoy po ng Diyos po dito na kung ano nga po yung ginagawa mo sa kapwa mo na masama, ay siya din pong balik po sa iyo. At kung ano po yung ginawa mong mabuti sa iyo, yun din po yung ibabalik sa iyo ng kapwa mo. Dahil yun yung ginawa mo sa kanya na kabutihan. Kumbaga parang give and take lang po iyon. Kaya sabi niya nga po dito sa Job 6, chapter 16, verse 19, sabi niya, ang aking testigo ay nasa langit. Siya ay tatayo, magtatanggol sa aking panig. Kaya tunay nga po sa ganun pong kalagayan ng atin pong Diyos ay nasa langit. Siya po yung tinutukoy dito ng tagapagtanggol po natin. Kaya hayaan po natin yung ating pong tagapagtanggol. Dahil alam natin yung ating pong tagapagtanggol ay parati pong nasa ating panig. Dahil kilala niya po tayo eh. Dahil anak nga po niya tayo. Kaya pag alam niyang tama ang ginagawa mo, papanigan ka niya. Pero pag alam niyang tama, pag alam niyang mali ang ginagawa mo, itutuwid ka niya. Dahil ang Diyos nga po ay nasa katuwiran. Wala po siyang pinapanigan. Pag mali, mali. Kapag tama, tama. Kaya sa ganun pong kalagayan, hayaan po natin na sa ganung situation ay matuto po tayo na hayaan na ang Diyos na kumilos na ipagtanggol tayo sa anumang bagay, situation. Lalo na po sa bawat pangungutya ng tao po sa atin. Kaya sabi niya po dito sa Isaiah chapter 46, verse 47, sabi niya, ako ang iyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. At kayo ay tumanda, kayo ay nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo ay iligtas. Amen. Napakaganda po ng mensahe po iyon na tinutukoy po. Napakaganda po natin ang mensahe po iyon na tinutukoy po niya. Sabi niya po, siya daw po yung atin pong Diyos na iingatan niya daw po tayo hanggang sa pumuti ang atin pong buhok, hanggang sa tayo po'y tumanda. Dahil tayo po ay kanyang nilikha,
Kaya tayo daw po ay kanya pong obligasyon na tayo kanyang iligtas. Amen. Kaya sa ganun pong kalagayan, hayaan po natin na kilalanin natin na husto ang atin pong Diyos na buhay. Na tunay nga na lalo pa nating laliman yung atin pong pakikipagkaniig sa atin pong Diyos na buhay. Atin pong pakikipagrelasyon po sa kanya pong buhay. Napakabalad po natin, ganun pala yung ating Diyos. Iingatan niya tayo, ililigtas niya tayo. Hanggang sa tumanda po tayo. Kaya sa ganun pong kalagayan, hayaan po natin na sa ganun pong situation na yun, maingatan po tayo ng Diyos. Ang gawin lang po natin, hawakan natin ang kamay po ng ating pong Panginoon, ng kanya pong presensya. Manatili po tayo. Huwag po tayong humantong sa ganung kalagayan na kapag may pagunting pagsubok, tatalikod na, lilingod na. Iniwanan na tayo ng Diyos, agad yung ating naging isip. Huwag po tayong ganun, hayaan po natin na bulay-bulayin natin ang salita pong ito na tinutukoy po ng ating Diyos sa Isaiah chapter 46 verse 47 na tayo'y kanyang iingatan, aalagaan sa ganun pong kalagayan at ililigtas niya po tayo. Kaya tunay nga po na napakaganda na ganun po yung atin pong Diyos sa atin pong mga buhay. Kaya sabi niya nga po dito sa mga awit chapter 19 verse 14, sabi niya, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang ako ay kinikilala. Ayan, nalinaw po ha. Sinabi po ng Diyos dito na ililigtas niya daw po yung mga tapat sa Kanya at iingatan niya po yung mga sinumang kumikilala lamang sa Kanya. Kaya kapag tapat ka at kinikilala mo ang Diyos, iingatan ka po niya sa ganun pong kalalagay at ililigtas ka niya. Kaya ano ba po yung dapat natin gawin? Hindi magpakatapat. Magpakatapat tayo sa ating Diyos. At gusto natin siyang kilalanin. Kung sa gayong kalagayan, yung kanya pong pangako, yung kanya pong binitawang salita, ay mapanghawakan po natin. Panghawakan po natin yan. Lagi po natin yung panghawakan, lagi po natin yung buli-bulayin sa atin pong isip at puso. Kikilalanin po ang Diyos dahil ako ililigtas niya. Nagpakatapat ako dahil sabi niya kapag ako ay nagpakatapat, ililigtas niya ako at iingatan. Kaya tunay nga po ay talagang napakabuti ng Diyos sa ganun pong kalagayan. Na pinapakita niya sa atin yung pag-ibig, pagmamahal niya po sa atin. Kaya dapat lang na gantian po natin ito ng katapatan sa atin pong Diyos na buhay. Kaya sabi niya po dito sa Roman chapter 12 verse 14, sabi niya, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Ano po yung tinutukoy po ng Diyos po dito? Na idalangin daw po natin yung mga umuusig po sa atin. At huwag sumpain. Ano po yung umuusig? Yun po yung nangungutya, umusga sa atin, ibinababa tayo, yung ganung mga tao. Yung marami pong sinasabi patungkol po sa atin. Kaya sa ganun pong kalagayan na kahit masama po yung kanila pong sinasabi, yung ginagawa po sa atin, gantihan po natin ang salitang pananalangin. Yun po yung utos po sa atin ng ating Diyos na buhay. Na ipanalangin po natin ng mga umuusik sa atin at huwag sumpain. Kasi minsan nga po sa atin, kapag sobrang galit lalo na po yung mga hindi po nakakilala pa sa Lord, na sobrang galit agad nagsalita, sinusumpa kita, yung ganun salita. Salita ng agad ng hindi maganda na words na talaga namang nakakasakit sa damdamin. Hindi mo masisisi kasi mga unbeliever Pero tayo na nasa Diyos, ang salita pong iyon na atin pong pangahawakan ay salita pong pananalangin. Panalangin po natin sila na sa ganun pong kalagayan. Pag sa gayon, sa pananalangin na atin pong gagawin sa kanila pong mga buhay, ay mangyari bumabago at mabago, paunti-unting bumabago hanggang sa makita natin ang pagbabago sa kanila pong mga buhay. Huwag po tayong sumuko na ipanalangin po sila. Katulad na lang po ng iba po natin mga kapatid, sa daakong lugar po ito na wala po dito, hindi po ako sumusuko na ipanalangin po sila. Hanggang hindi po sila nagbitaw ng salita na ayaw na nila. Ipanalangin ko pa rin. Hanggang sa kaya ko silang ipanalangin. Dahil naniniwala ako sa lahat ng bagay, pananalangin lang, tanging sagot sa lahat. Kaya sabi niya nga po dito, sa Roman chapter 12, verse 19, sabi niya, mga minamahal,
huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat sa akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya sa ganun pong kalagayan na tinutukoy po ng Panginoon na huwag daw po tayong maghiganti at hayaan natin ang ipaubaya natin sa Kanya ang paghihiganti. Dahil sa ganun nga pong kalagayan na ganun pong situation kapag ang Diyos kasi ang umatol, kapag siya kasi ang kumilos talaga, ay talagang matututo ang tao at magsisisi ang tao. Kaya tunay nga po na ayaw po ng Diyos na humantong tayo sa kalagayan na tayo yung nagkasala sa ganung situation. Kahayaan natin na siya yung gumanti. Siya yung gumawa. Dahil sabi niya nga po, nasusulat sa akin ang paghihiganti. Kaya yun nga daw po yung nakasulat. Nasa kanya po yung paghihiganti. Kaya hayaan natin ang Diyos na gumanti para po sa atin. Hayaan lang po natin sila. Magsalita sila, sige lang, go, magsalita lang po kayo. At sa ganun pong kalagayan, andyan po yung akin pong tagapagligtas. Ganun lang po yung gagawin po natin. Ngitian lang po natin yung situation na ganun pong kalagayan. Dahil naniniwala tayo, alam natin na nandyan yung ating pong tagapagligtas, ang ating pong Diyos. Amen? Kaya sabi niya po dito sa Colossus chapter 3, verse 25, sabi niya, ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Amen. Ano po yung tinutukoy po ng Diyos po dito? Ng mga gumagawa daw po ng masama ay pagbabayaran po nila yung ginawa nilang masama. Sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Tamo nila yung pagbabayaran. Nauna po, dito po sa lupa, hindi pa man sila kinukuha. Nandito pa lang sila, nakakaranas na po sila ng pagpalo ng Lord. Ano po yun? Yung po, dumadanas po sila ng sakit, karamdaman, dumadanas po sila ng sigalon, dumadanas po sila ng iba't ibang uri na kalagayan situation na hindi nila inaasahan na mangyari po sa kanila pong buhay. Doon po nag-uumpisa ang Diyos sa kanya pong salita na pagbabayaran ng masama ang kanyang pong ginawang masama. At ang pinakahuli po nun ay yung rapture of the church. Kapag nandun na po tayo sa judgment, yung kapag hinatulan na po ng Diyos ang buhay at ang mga patay. Doon na po yung pinakahuli na hatol na judge na gagawin ng Diyos sa tao sa pagkakasala po nila. Ipapakita po yun ng Diyos sa atin kung ano yung ginawa natin sa lupa habang tayo ay nabubuhay. Kaya sabi ko nga po sa inyo, meron pong isang kabataan, testimony po sa inyo. Meron pong isang kabataan na noon po ay nagtuturo po ako. Lagi po niya akong kinukutya. Lagi niya po sinasabi, ba't kayo makikinig dyan? Bata lang po yan. Sabi niya po noon. Bata lang po yan. Hindi po ako sumasagot, hindi po ako nagsalita. Sabi ko lang, Lord, ikaw na pong bahala sa bata pong ito. Dahil hindi niya po talaga alam ang kanya pong sinasabi. Lagi lang po yung ginagawa ko. Alam niyo po, sa hinabahaba po ng panahon, at lumipas na mga araw, panahon, ay taon, hindi na po natin namamalayan, hindi ko po namamalayan na dumating po yung takdang panahon na pagbabayaran niya ang kanya pong kasalanan po niya. Alam niyo po yung ginawa sa kanya ng Lord? Kinuha na po siya ng Lord sa ganun pong situation. Sa loob ng 8 years na paglilingkod ko sa Lord. Kinuha po siya ng Lord after these years. Amen? Kaya nung nabalitaan ko po iyon, nung nakarating nga po sa akin yung balitang iyon na isa sa mga dating kabataan na tinuturuan ko ay kinuha ng Lord. Bigla ko napaisip, Lord, ang tagal-tagal na mo pala iyon. Nakahanda pa rin pala yung kahatulan ng isang tao. Kahit na napakatagal na ng ginawa niyang kasalanan na iyon, darating po talaga yung araw at panahon na magbabayad po sila. Amen? Kaya sabi ko talagang makatwirang ka talagang Diyos. Wala talagang makakatakas sa'yo. Kaya sabi ko nga, maging mga patay kapag dumating po yung judgment. Sila po yung muling bubuhayin ng Diyos. At sila po yung muling sa pagbuhay sa kanila ng Diyos, sila po yung harap sa ating Diyos na buhay upang harapin ang kanilang pong kasalanan. Kaya naniniwala po ako, yung kabataan pong iyon, sa kanya pong kamatayan, ay naharap po siya sa ating Diyos na buhay upang anihin ang kanya po itinanim po niyo. Hindi po ako natutuwa
Hindi po ako naging masaya sa nalaman kong iyon. Kundi bagkus, nagkaroon po ako ng awa, nagkaroon po ako ng habang. Dahil isa nga po yun sa mga tinuruan ko. Hindi ko po yun pinapansin. Lagi niya po sinasabi sa akin po yun. Sa tuwing ako po'y pupunta doon para magturo. Ang liit-liit niyan, magiging kayo dyan, bata lang yan. Lagi niya po sinasabi talaga yun. Pero talagang, hindi ko in-expect na dumating talaga yung araw na yun. Talaga bang, para bang nagkaroon ako ng ano sa sarili ko, sa puso ko na ano sa akin ng Lord na ito yung kabayaran niya. Na para bang ganun yung sinasabi na ito yung kabayaran niya sa ginawa niya sa iyo. Pero bago po siya kinuha ng Lord, pinagpipray ko pa po yun. Dahil hiningi po niya sa akin ng prayer ng isa kong kabataan. Pinagpray ko pa po yun bago siya kinuha ng Lord. Pinagpray ko po siya, sabi ko, Lord, kung ano yung kalooban mo, gawin mo sa kabataan ko. At yun nga po, pagkatapos nga po ng pag-pray ko, agad-agad po on the spot, kinuha po siya ng Lord. Siguro, hinihintay na lang po siguro ng Lord na mayroong pag-pray sa kanya para kukunin niya na nga yung bata po ngayon. At hinantay lang po talaga na sa dami-dami, sa dalawa po kami ni Pastor, ako po talaga yung ginamit para po ipag-pray po siya. Sabi ko, ako talaga ang mag-pray. Ako talaga yung inano talaga ng puso na ipag-pray mo. Sabi, nung nakita ko po yun na nasa hospital pa lang siya, talagang inano talaga ng puso ko na ipag-pray ko yun. Talagang hindi ako nag-alinlangan na ipag-pray siya. Sabi ko, sige, ipag-pray ko. Talagang pinag-pray ko. At yun, kinuha nga siya ng Lord. At nagpapasalamat ako dahil kinuha siya ng Lord na alam kong nagsisi siya sa huling hiyugto ng kanyang pong buhay. At yun nga po, sa kanyang pong pagsisisi, haharap pa rin po siya sa ating pong Diyos upang harapin ang kanyang pong ginawa sa mundo pong ito. Kaya habang tayo po ay nabubuhay, sabi nga po, habang may buhay, may pag-asa. Kaya habang tayo po'y nabubuhay, gumawa po tayo ng mabuti. Gumawa po tayo ng ikalulugod sa atin pong Diyos na buhay. Pang sa gayon pong kalagayan, yung pagsisisi, ay lagi po talagang nasa huli. Na kahit anong gawin yung pagsisisi mo, hindi mo na po ibabalik pa yun. Dahil po ang buhay, hindi po siya nagpa-pass forward. Kaya habang nandun ka sa kalagayan na iyon, ng iyong yugtong buhay, bigyan mo ng halaga. Kaya ako, lagi ko sinasabi sa Lord, Lord, habang nabubuhay pa po ako, bigyan mo ng halaga ang buhay ko. Kasi gusto ko, habang ako ay nasa mundo pang ito, habang ako'y humihinga pa, gusto ko mayroon akong halaga. Gusto kong maipakita, hindi lang sa'yo, kundi sa lahat ng tao, na mayroon akong halaga. Kaya, yun po yung ginagawa natin. Sa kalarangan po ng paglilingkod na ginagawa po natin sa kabila po ng pangungutya, sa kabila po ng paliliit po sa atin ng tao, sa kabila po ng sinasabi ng tao, itinuloy ko po yung paglilingkod ko ngayon. Kaya lagi ko nga po sinasabi po sa isang kabataan na, lagi niya nga po sinasabi sa akin doon Ate Ann, kaya mo pa ba yan? Sa tuwing nagtuturo ka, may nasasabi ang tao sa'yo, Ate Ann, kaya mo ba yan? Ako hindi ko po kaya yan. Sabi ko, huwag kang mag-alala, darating ang araw, lahat ng sakripisyo ko magbubunga. Hanggang sa nabago po yung confession ng kabataan ko ngayon. Sabi niya kaya mo yan, Ate Ann, proud kaya ako sa'yo. Sabi niya gano'n sa akin noon. Di sabi ko, ay, nakagalak sa puso na meron nag-cheer up sa'yo na isang kabataan na tinuturuan mo. Kaya mo yan, Ate Ann? Nandito lang kami, Ate Ann. Lagi niya po sinasabi. Kaya sabi ko nga noon, talagang kaya ko ito. Talagang hindi ako nagpapatinag. Siguro po ang huling pagsubok na dinanas ko po sa buhay, sa paglilingkod ko po yung sa amin po ni Pastor. Yun po yung pinakahuli. Sa kabila po ng ganun pong kalagayan yun po yung pinakahuli pagsubok na talagang giging up ka Kasi nga, hindi po ang inasahan na ganun yung culture sa'yo ni Satan, ganun yung sinasabi sa'yo ng tao. Na ganito ka, ganun ka, ganyan ka, ganun ka. Pero sa kabila po ng ganun, pinakita ko sa Lord. Why not? Tao ka lang. Diyos yung kakampi ko. Yun po yung parati ko pong nilalagay sa akin pong puso at isip. Kaya talagang hindi po ako nagpapatinan. Amen? Kaya tuloy po tayo. Tuloy po tayo doon sa paglakad po natin sa atin pong Diyos na buhay. Kaya balik po tayo po dito sa Colossus chapter 3 verse 25. Sabi niya nga po kanina, sabi niya,
Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang tinitingnan. Kaya kapag ang Diyos po talaga humusga sa atin, ay wala po siyang tinitingnan. Kaya hayaan po natin na lumagay po tayo sa kalagayan, situation, na tayo po ay nakaharap sa atin pong Diyos na buhay, masaktal banal. Dahil alam natin ang Diyos, wala mo siyang kinikilingan. Kaya kapag nagkasala ka, humingi ka ng tawad sa Diyos dahil pagdating sa kanya pong pag-uupo, yung kasalanan pong iyon, ipapakita niya po sa iyo iyon. Kung ano yung kahinatnan at kabayaran ng itinanim mong kasalanan pong iyon. Amen? Kaya punta po tayo dito sa Marcos. Marcos chapter 11 verse 26, sabi niya, ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag tayo daw po ay hindi nagpatawad, hindi rin po tayo patatawarin ng Ama po natin na nasa langit. Kaya sa kabila po ng ginagawa po ng tao po sa atin, padaluin pa rin po natin yung salita pong pagpapatawad. Kaya ako yun po yung lagi ko pong ginagawa eh. Kaya kahit minsan sobrang sakit na, nasaktan na ako, iniiyak ko lang po yun. Pagkatapos po ng aking pag-iyak, mananalangin, tapos pagkatapos po ako mananalangin, palilipasin ko lang po yun hanggang sa binabadaloy ko na po yung pagpapatawad. Doon ko po kasi, simula po nung naglingkod ako sa Lord, yun po yung in-apply ko talaga sa sarili ko yung salita kong pagpapatawad. Dahil ikaw lang po kasi yung mahihirapan kapag hindi ka nagpapatawad. Kaya sa ganun pong kalagayan, magpatawad po tayo. Kahit gaano pa kalalim yung sugat, magpatawad po tayo. Dahil yung ating pong Diyos, naghihintay po siya, nakahanda po siya, naghihintay po siya na dumating po yung panahon na magpatawad sa mga taong nagkasala po sa iyo. Kaya ako, gaano man katagal, nagpatawad pa rin po ako. Kaya dumating man yung panahon na nagpatawad ako, sobrang yung kagalakan ko dahil hinintay ako ng Diyos sa panahon yun na nagpatawad ako. Binigyan niya po ng pagkakataon upang ako ay magpatawad. Kaya nagpatawad po ako sa ganun pong kalagayan. Kaya nakakatayo po ako, nakakaharap po ako sa inyo ng nakangiti po ako na may kagalakan. Dahil alam ko sa sarili ko, sa puso ko ay wala po akong inaapakan na tao at wala po akong taong hinahayaan na magtanim ng galit sa akin at magtanim ako ng galit sa kanila. Dahil hinayaan ko na yung Diyos ang kumilos at yung salitang pagpapatawad ay pakikilusin sa kanila pong mga buhay. Amen? Kaya sabi niya nga po dito sa 2 Thessalonica chapter 1 and 6, sabi niya, gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kaya sabi niya po, ulitin po natin, gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Amen? Kaya tunay nga po, yung mga tao po na pinapahirapan po tayo, dinyachurch po tayo, pinagsalitaan po tayo, ay tunay nga po na aanihin po nila iyon. Ang Diyos po ang gagawa po iyon sa atin. Kaya katulad na nga lang po yung mga nangyari po sa iba po natin mga kapatid na sa bawat ginagawa po nila, pagtalikod, sa bawat ginagawa nila, ay tunay nga na pinapakita sa kanila ng Diyos yung pagpalo po sa kanila upang sila po ay matututo sa kanila pong pagkakamali. Nawa, ay natuto po sila sa ganun pong kalagayan, ay muli po sila makaharap sa atin pong Diyos na buhay. Kaya sabi niya nga po dito sa Hebreo chapter 6 verse 18, sabi niya, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayo nakatagpo ng kanyang kalingay ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Amen? Kaya sa ganun daw pong kalagayan na hindi po nagbabago ang atin pong Diyos at hindi po siya nagsisinungaling patungkol po dun sa dalawang bagay na kanya pong sinabi. Ano po yung una po yung kanya pong mga pangako, pagkalinga po sa atin pong mga buhay. At sa ganun pong situation ay talagang panghawakan lang po natin ito upang tayo ay patuloy na maging panatag ng ating pong kalooban na umaasa sa mga pangako po ng ating pong Diyos na buhay. Kaya sabi niya po dito sa awit chapter 94 verse 14, mga lingkod ni Yahweh ay hindi niya iiwanan. Itong mga hinirang niya ay hindi niya tatalikuran.
Kaya ano po yung tinutukoy niya po dito, tayo daw po mga lingkod din ng ating pong Panginoon, ay tunay nga po na hindi niya po tayo iiwanan. Dahil tayo nga po ay kanya po mga hinirang, hindi niya po tayo tatalikuran. Kaya kapag kailangan natin ang Diyos, ay parati lang po siyang nandyan. Nakahanda lang po siya na nakikinig po sa atin, nakikintay lang, natawagin po natin siya. Kaya tunay nga po na hindi po tayo mabibigo kapag sa kanya po tayo lumapit. Dahil sabi niya hindi niya daw po tatalikuran ang mga naglilingkod po sa kanya. Dahil sabi niya po dito sa Romans chapter 2 verse 6, sabi niya, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanyang mga ginawa. Amen. Kaya ano po yung tinutukoy po dito ng Diyos na igagawad niya daw po sa lahat ng tao ang ayon sa kanila pong mga ginawa. Kaya tunay nga po na kapag gumawa ka ng mabuti, igagawad sa iyo ng Diyos ay mabuti. Nasa ganun pong kalagayan na kanya pong situation na lagi niya pong inaano po sa atin na magligtas nga po sa mga kaluluwa sa pangangaral na gagawin po natin sa lahat po ng tao. Ito nga po na mayroon pong gantimpala na igagawin po sa atin pong Diyos na buhay. Kaya patuloy po natin yan lakaran sa atin pong mga buhay hanggang sa kanya pong pagbabalik sa mundo pong ito sa ating pong mga buhay. Kaya sabi niya nga po dito sa Romans chapter 2 verse 8, sabi niya, ngunit matinding galit at puot ang sasabitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasalanan. So ano po yung tinutukoy po ng Diyos po dito? Na matinding galit daw po at puot ang sasabitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kanilang mga kasalanan. Kaya tunay nga po kapag sa ganun pong kalagayan ay galit po yung ibibigay po ng Diyos kapag tayo po ay naging makasarili sa atin pong buhay. Ano po yung ganun pong tinutukoy po ng Diyos na makasarili? Yung pagiging makasarili pag-uugali po natin, yung pagiging makasarili buhay po natin na kapag sa ganun pong kalagayan, yung binigay sa iyo ng Diyos, ipinagkatiwala niya sa iyo, yung anointing na meron ka, pag hindi mo yan ibinahagi, lalo na po yung sa pangangaral, pagbabahagi po ng salita ng Diyos na meron ka namang alam na baga na salita ng Diyos na ipapangaral mo, hindi mo pa rin pinapangaral, tinatago mo lang, sinasarili mo yan, ay nagagalit po ang Diyos diyan. Dapat po ay gamitin po natin iyan upang tayo ay hindi maging makasarili. Upang sa gayon ay ilagay po natin sa kalagayan na tayo po ay nasa matuwid at hindi po tayo sumusunod sa kasalanan. Kasi alam na po natin yung totoong tinatahak natin na papunta sa ating Diyos na buhay. Sumusunod pa rin po tayo dun sa kasalanan. Ano po yun? Yun po yung tinutukoy po na Diyos na kahit umaating ka na rito, nakakilala ka na sa Kanya, pero gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Ginagawa mo pa rin yung kasalanan. Kahit alam mo na yung tama na dapat mong gawin, kasalanan pa rin yung pinili mo. Dahil bakit nga po, paulit-ulit po nga pong sinabi, maganda kasi sa kasalanan. Yun po yung nakikita ng mga tao, yung isip ng tao na madali kasi kapag nasa kasalanan, pero kapag sa Diyos, mahirap daw. Kaya yun nga po yung lagi nilang sinasabi, mahirap daw kapag sa Diyos, pero kapag nasa tao, sa mundo ka, madali lang. Kaya lagi nga po sinasabi nila, kapag na-born again ka daw, madali daw po yung buhay mo. Amen. Hindi po nila naunawaan po yung binitawan nilang salita sa ganun pong sitwasyon na hindi nila naiintindihan yung tinutukoy po ng Diyos na ganung kalagayan na maging born again ka upang mabago ka, baguhin mo yung buhay mo. Yung dati ikaw ay bagong nilalang. Ikaw na hindi nakakilala ng Diyos, ngayon nakakilala ka na sa Diyos. Ikaw ay dating mahirap, ngayon mayaman ka na. Yun po yung hindi naunawaan ng tao. Ang naunawaan lang po nila kapag na-born again ka daw po puro bigay dito, bigay doon, puro hingi daw po dito, puro hingi po doon. Hindi mo nila naunawaan ng mga bagay-bagay. Pero sa ganun pong kalagayan, kahit hindi nila naunawaan, nagsasalita pa rin po sila. Yun po yung mali. Dapat, kahit alam nila, kahit hindi nila alam, yung mga nangyayari, makikita nila, dapat hindi na lang po sila salita. Dahil lalo pa po silang nagkasala sa ganun pong kalagayan. Hindi nila alam, kapag naging born again ka, mas gaganda ang buhay mo. Yun yung hindi nila nakikita. Dahil ang alam nila, kapag na-born again sila, napabilis daw po ang kanila pong buhay. Hindi po nila naunawaan na mas gaganda ang buhay mo kapag born again ka. Bakit? Kapag born again ka, wala kang ibang gagawin. Kundi lumapit ka lang sa Diyos, kapag humingi ka sa Diyos, ibibigay niya agad. Pero kapag nasa Diyos, kapag nasa tao ka, kahit anong hingin mo sa tao, tatanggihan ka eh.
Tatanggihan ka ng tao. Sasabihin sa'yo ng tao, kalaki-laki mong tao, ayaw mo magtrabaho, mahingi ka na mahingi. Pero kapag sa Diyos ka lumapit, sige lang, lumapit ka sa aking anak. At pagbubuksan ko yung pintuan ng aking kaharian para sa iyong buhay. Yun yung pinagkaiba ng tao at ng Diyos. Kaya kung ikaw mamipiliin, saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Yun po yung tanong sa inyo ng Diyos. Kaya yun po yung sinasabi ko pa ulit kapag ako nagturo sa kabataan, mamili ka. Langit o impyerno. Kapag pumunta ka sa impyerno, ang bilis ng buhay. Bakit? Lahat ng gagawin mo sa mundong kagalakan, layaw gawin mo. Dahil pupunta ka sa impyerno. Pero kapag sa Diyos ka pupunta, lahat ng layaw, lahat ng meron ka, maging ang sarili mo, kalimutan mo, dahil pinili mo ang Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, ako ang Diyos, na mabalibuguing Diyos, ako lang ang pwede mong sabahin, hindi ang sino man. Amen! Amen po ba? Kaya sa lahat po na nakakarinig ng aking tinig, ang sabi ng Diyos, siya daw po ay mabalibuguing Diyos, kaya huwag kang sumamba sa kahit na kanino man. Sabi niya nga po sa Exodus 20, pababa, sabi niya po doon, sabi niya, huwag kayong sumamba na kahit kanino man, kahit sa larawan man lamang. Dahil ako ang mapanibubuing Diyos, na tangi lamang, ako lamang ang inyong sasambahin. Amen. Amen? Nagagalit siya, nagagalit po ang Diyos. Kaya sa ganun pong kalagayan, grabe na po yung nangyayari po sa atin pong mundo ngayon. Nakikita niyo po yung nangyayari sa mundo. Baka umaga lang po kanina, ngayon hapon na. Mabilis na maghapon. Mabilis na gumabi uli. Kagising mo lang, matutulog ka na uli kasi gabi na uli. Samantalang dati ang tagal bago gumabi. Amen? Pabago po yung sitwasyon ng mundo na hindi po nakikita ng tao. Dahil ang nakikita mo ng tao ngayon ay ang humanap mo ng pera. Humanap po ng ganito. Humanap po ng ganun. Amen? Yun po yung napunta doon ng tao. Abala po dito. Abala po ang tao sa marangyang buhay na pagnanasa sa buhay, pagnanasa sa laman, pagnanasa sa mundo, gawin ko ano yung gusto. Pero hindi nila nakikita yung nangyari po sa kanilang paligid. Napaliit na ng paliit at pakunti ng pakunti at paikli na ng paikli yung panahon. Hindi niyo po ba napapansin yun? Ako napapansin ko po yun. Sabi ko dati, ang tagal-tagal gumabi, nagpipray pa nga ako dati. Lord, pagkabihin mo naman ulit nang makatulog na kami, ang tagal-tagal gumabi. Pero ngayon, ang bilis-bilis gumabi, kagising mo lang, kagabi na ulit. Amen? Kaya sabi ko, ito yung sinasabi. Ito yung nakasulat, ito yung sinasabi niya na sa nalalapit sa huling kapanahunan, makikita ng lahat ng tao ang pagbabago ng mundo. Amen. Amen? Kaya dapat maging ready po tayo, maganda po tayo. Lalo na po, nakikita na po natin, nagmi-meeting na po. Nagmi-meeting na. Parating na po yung Antichrist. Ano pa po yung gagawin natin? Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik, huwag na po tayo maglalaro pa sa larangan po ng paglilingkod. Kung kaya natin ibigay yung ating buhay, oras, panahon, ibigay po natin. Kabataan ka man, katandaan ka man, yung lakas na meron ka natitira sa mundong ito, ibigay mo sa Diyos. Yun lang yung pwede mong gawin para maibigay mo yan sa Diyos. Amen? Kaya napakaikli. Huwag natin hintayin na dumating yung galit ng Diyos sa buhay po natin. Huwag natin hayaan na gayahin natin yung mundo, gayahin natin yung ginagawa ng tao, gayahin natin yung pangyayari sa paligid natin. Huwag natin hayaan na mangyari yun. Gayahin natin yung buhay ng ating Panginoon na tayo ay sakdal banal. Kapag ikaw talaga naglingkod sa Diyos, kapag ikaw talaga pinili mo talaga ang Diyos, maski sarili mo po kakalimutan mo, ibibigay mo yan sa Diyos. Ganon katindi kapag nagmahal ka sa Diyos. Kasi sabi niya ako lang, sabi niya, ako lang. Walang iba. Kaya kahit sarili mo hindi na, sa Kanya lang. Yun yung dapat maunawaan ng tao. Tunay nga po magbasa sila ng salita po ng Diyos nang maunawaan po nila. Yung salita po ng Diyos na magbulay-bulay po nila. Ako po dati, hindi po ako nagbabasa ng Bible. Nung ako po naging born again, nagbabasa po ako ng Bible. Nung unang basa ko ng Bible, nung una ko po hinawakan ng Bible, nabasa ko na po lahat ang Bible, pero wala po akong naunawaan. Binasa ko po lahat ng Bible na yun, pero wala po akong naunawaan. Sabi ko, Lord, bakit hindi ko po naiintindihan itong binabasa ko? Pero kapag ako nagbasa ng mga telenovela, yung mga book, kapag nagbabasa ako ng mga libro, ang dali-dali kong naunawaan, pero pagdating sa Biblia, napakabubo ko, sabi ko sa Lord. Bakit? Dahil wala po sa akin yung Espiritu Santo. Amen. Wala po sa akin yung Holy Spirit.
Wala pong nagagalit sa akin sa pagbabasa ko. Pero nung hiniling ko sa Diyos, na sinabi ko sa Kanya, sa pagbabasa ko ng iyong salita, samahan mo ako, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, naunawaan ko po yung salita ng Diyos. Naunawaan ko po yung nilalaman po ng Bible. At dahil nung naunawaan ko po iyon, binahagi ko po iyon. Hindi ko po iyon sinasarili. Binahagi ko po iyon dahil alam ko, marami pong tao na mangmang pagdating po sa salita ng Diyos. Amen. Hindi po nila naunawaan. Amen? Hindi po sila nagbabasa ng salita po ng Diyos. Amen? Meron nga po, nakikinig lang, pero hindi po siya nagbabasa. Hanggang pakinig lang po siya. Pero kung ako po yung tatanungin niyo, mas maganda po yung nakinig ka na, nagbasa ka na rin. Para maunawaan mo na yung tinuturo sa'yo, yung nagbabasa at nagtuturo sa'yo, yung tinuturo binabasa, nandoon talaga sa Bible na yun, sa verse na yun. Ganun po ako, nung naunawaan ko po yung Bible. Sabi ko, mas maganda pala, basahin ko yung Bible. Para alam ko at maunawaan ko na yung tinuturo sa akin ay tama ng tao. Ganun po ako. Ginawa ko po yun. Kaya hanggang sa pinangarang binabuhay ko. Kaya ito po ako yun sa inyong harapan. Kaya yun po lagi po sa inyong payo. Na tunay nga po ay basahin niyo po yung salita po ng Diyos. Paulit-ulit niyo po yung basahin hanggang sa maunawaan ninyo. Magulay-gulay ninyo. Kung sa gayon, maunawaan, mabuksan po ang inyong pong pangunawa sa salita po ng Diyos. Hindi lang po kayo nakikinig sa ganun pong kalagayan. Kaya sabi niya nga po dito, sa Romans chapter 6, verse 23, sabi niya, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit walang bayad na kaloob ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating pong Panginoon. Alam po yung tinutukoy, na kamatayan daw po yung kabayaran sa kasalanan, ngunit walang bayad ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sa ganun pong kalagayan, kamatayan na lang yung tatahakin mo kung ikaw yung maging makasalanan. Dito ka na lang sa katuwiran, sa matuwid, at magkaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Doon po sa atin pong Diyos na buhay. Kaya dapat piliin po natin parati ang tama. Gamitin po natin ang ating pong puso at isip. Sa gagawin po natin, sa bawat buhay po natin. Lalo na po pagdating po sa atin pong Diyos na buhay. Sa pagbabasa po natin ng kanya pong salita, pagkikinig po natin ng pangaral. Buksan natin ang ating pong pananaw sa ganun pong kalagayan. Kaya sabi niya nga po dito, sa verse Peter, chapter 1, verse 17, sabi niya, walang kinikilingan ng Diyos. Inahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginagawa nila. At dahil tinawag ninyo siyang Ama na mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Amen? Ano po yung tinutukoy po ng Diyos po dito? Na kapag tayo daw po ay kumikilala sa Diyos, mamuhay daw po tayo ng may takot habang nasa mundo po tayong ito. Dahil siya nga daw po ay walang kinikilingan. Sabi na dito, walang kinikilingan ang Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginagawa nila. At dahil tinawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo ay nasa mundong ito. Amen? Kaya sa ganun pong kalagayan ay hinahatulan niya ang tao ayon sa gawa daw po ng tao. Kaya kung ano yung ginawa mo, yun yung doon nakadepende yung hatol sa iyo. Kaya kung ginawa mo sa mundong ito yung pakasasa, doon ka sa impyerno, araw at gabi ka rin doon na magpakasasa sa hatol. Pero kung ang ginawa mo sa mundong ito ay pagbabahagi ng salita ng Diyos at paggagawa ng kabutihan sa iyong kapwa, pupunta ka dun sa langit at bibigyan ka ng Diyos ng buhay na inaasam mo na buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Kaya sabi niya nga po, siya po'y pupunta sa Ama. Siya po'y pupunta doon sa langit at ihahanda niya po yung mga silid. Yung mga silid po natin. Atin pong kalalagyan pagdating po ng panahon. Amen? Kaya bakit po natin sayangin yung opportunity? Huwag po natin sayangin yung panahon na mayroon pa tayong oras na maglingkod po sa ating Diyos na buhay habang tayo po ay may oras pa. Ibigay po natin yun habang tayo may oras pa. Kaya sabi niya nga po dito sa Pahayag chapter 2, verse 23, sabi niya, papatayin ko
papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat ko ang puso at isipan ng mga tao at gagarantihan ko ang bawat isa. Bawat isa, iyon ayon sa inyong mga gawa. Amen. Ano po yung tinutukoy po ng Diyos po dito na papatayin daw po niyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat niya ang mga puso at isipan po ng tao. Yan po yung tinutukoy po ng Diyos na sisingilin niya sa ikatatlong lahi, salinlahi, ang pagkakasala ng mga magulang. Ito po yung tinutukoy niya. Dahil gusto ng Diyos na siyasatin ang bawat puso at isip ng mga tao upang sa gayon ay magkaroon ito ng pangunawa, matututo ang tao sa ganun pong kalagayan. Kaya kung ano yung gawa mo, yun yung gagawin din sa iyo, yun din yung kahatulan na gagawin sa iyo. Kaya dapat maging alarma tayo sa ganun pong kalagayan, maging handa po tayo sa ganun pong situation. Amen? Kaya sabi niya po dito sa Ezekiel chapter 33 verse 5, sabi niya, sinabi ng Diyos, kasalanan na nila kung mamamatay sila sapagkat hindi nila pinansin ang babala. Maliligtas sana sila kung sila ay nakinig. Amen? Kaya sabi niya, kaya ang tinutukoy niya po dito na sinasabi niya, kasalanan daw po nila kung sila ay mamamatay sapagkat hindi nila pinapansin po yung babala. Kasi may babala. Kaya lagi po nagbibigay po ang Diyos ng babala sa atin. Sa panaginip, sa mga pangitain po natin, sa true vision po natin. Lagi po siya nagbibigay ng babala sa atin. Kaso ang tao po talaga ay matigas po ang ulo. Amen? Na kahit meron na pong babala, ginagawa pa rin po niya. Dahil sabi nga po, mamatay ka, mamatay. Doon ka rin naman pupunta. Yun po yung katwiran ng tao. Ba't yung tao mamatay, doon ka rin pupunta. Kung hindi niya iniisip, kung siya ba'y mamatay, saan ang kanya pupunta? Langit o yung pinagdong. Yun po yung hindi niya po naintindihan. Kaya marami po mga tao na binibigyan ko po ng babala noon kapag ako binibigyan ng babala ng Lord, dinadaan niya ako sa panaginip. Sinasabi ko po ng tao yun, nananaginip ako, napanaginip kita, ganun yung mangyari sa'yo. Kapag sinasagot pa ako, aba sister, yung puso mo demonyo yung talaman. Sabi sa akin, ba, ikaw na yung tinutulungan ko, ako pa masama, o di bahala ka. O di dumating yung araw, ano nangyari? Hirap na ngayon, muntik na siyang mamatay, buti nandun si Pastora. Kasi Pastor, para siya ayaw na doon si Pastor Sidney noon. Para ipanalangin siya. Di kung wala si Pastor Sidney noon, hindi namatay siya. Amen? Yan yung katigasan ng tao. Amen? Kasi, nagbigay na ng babala ang Diyos matigas na ulo mo. Tapos kapag may nangyari na sa'yo, isisihin mo yung Diyos. Kasi pinabayaan ka ng Diyos. Hindi mo alam, binigyan ka na ng babala ng Diyos, hindi ka lang nakikinig. Amen? Kaya sa ganun pong kalagayan, huwag po natin tularan yung mga tao pong ganun. Kaya sabi niya po dito sa awit chapter 34 verse 18, sabi niya, tinutulungan niyang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong may mabubuting puso, kahit inaapi, hindi siya susuko. Dahil alam niya na ang Diyos ang kanyang kakampi. Hindi siya gumaganti dahil alam niya na ang Diyos lang ang gaganti para sa mga taong inaapi. Amen. Kaya kapag inaapi ka, ayahan mo ang Diyos ang gumaganti. Sa bawat pagdurusa ay tutulungan ka ng Diyos sa bawat pagdurusa mo. Kaya sa ganun pong kalagayan, huwag po tayong sumuko. Hayaan po natin na ipakita natin na lagi po natin alalahanin na ang ating Diyos ang tagapagtanggol po sa atin. Ang ating po kakampi sa lahat po ng bagay. Kaya sabi niya po muli dito sa awit chapter 34 verse 5 and 6, sabi niya, nagalak ang abing umaasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Kaya sabi niya, tinutukoy po niya na mapalag daw po maggalak daw po yung mga inaapi. Dahil sa kanila pong kalagayan na gano'n ay umaasa po sila na hindi sila mabibigo. Hindi naman po talaga sila bibiguin ng Diyos sa gano'n pong kalagayan nila. Kaya dapat manatili lang po silang sa gano'n pong situation ay manatili lang po silang lumagay sa kalagayan po na nananalig sa ating pong Diyos ng po at naniniwala na sa ganun pong situation ay hindi sila pinapabayaan po ng ating pong Diyos. Sabi niya po dito, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila ay iniligtas sa hirap at dusa. Sabi niya po dito, kaya tunay nga po na
Sa ganun pong kalagayan ay tinatawag po ng Diyos ang mga walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap ng pagdurusa. Kaya sa ganun pong kalagayan, kapag nawalan ka ng pag-asa, tumawag lang po tayo sa Diyos. Kaya sabi niya po dito sa Mateo chapter 5, verse 44 and 45, sabi niya, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo. Amen? Yun po yung tinutukoy niya po dito sa 44 na sa ganun pong kalagayan ay ipanalangin daw po natin ang atin pong mga kaaway at ibigin. Amen? Kaya yun po yun, pamamagitan po ng ating pong pananalangin sa kanila ay magpapakita po ng pag-ibig po sa kanila. At ang paggawa po natin ng mabuti sa kanila ay magpapakita ng pag-ibig po natin sa kanila. Kaya tunay nga po na ipakita po natin sa atin pong mga kaaway, sa atin pong kapwa na tunay nga na iniibig natin sila sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti at sa pamamagitan po ng ating pong pananalangin. Sabi niya po dito sa 45, upang kayo'y maging tunay na mga anak na iyong Ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, gayon din sa masama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kaya sa ganun pong kalagayan ay pinapakita po ng atin pong mga Diyos, sa atin pong Diyos na maging tunay na tayo mga anak po ng Diyos na nasa langit. Sa ganun pong kalagayan ay hayaan po natin na sumikat sa atin pong mga buhay yung liwanag sa atin pong Diyos na buhay na maging liwanag tayo sa lahat po ng tao. Hayaan natin na maging liwanag tayo sa lahat po ng tao na atin pong nakakasalamuha, atin pong mga nakakaaway. Amen? Kaya sabi niya po dito, sa mga tao na umaasa po sa atin pong mga buhay. Kaya sabi niya po dito, lastly, sabi niya, sa 1 Thessalonica, sabi niya, chapter 5:15, sabi niya, huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Amen? Kaya sa ganun na pong kalagayan ay huwag nating paghigantihan ang gumawa sa atin ng masama. Sa halip ay patuloy tayo na gumawa ng mabuti para po sa isa't isa. Kaya sa kabila po ng kasamahan nila, mabuti pa rin po yung atin pong ipakita sa ganun pong kalagayan. Kaya yun po yung katuruan na patungkol po sa kalagayan po na katuruan laban po sa paghiganti. Kaya tunay nga po ay huwag po tayo maghiganti. Kaya sa ganun po, ulitin po natin dito sa una, sabi niya po dito sa Mateo 5:38 and 42, sabi niya, Mateo chapter 5 verse 38 and 42. Tapos sabi niya po dito sa Kawikaan chapter 17 verse 13, tapos Kawikaan chapter 26 verse 4 and 5, tapos sabi niya po dito sa mga hukom chapter 15 verse 11, sa Job chapter 16 verse 19, tapos sa Isaiah chapter 46 verse 47, at sa Awit chapter 91 verse 14, at sa Romans chapter 12 verse 14, at sa Romans 12:17, at sabi niya, at sa Romans 12:19, at sa Colossus 3:25, at sa Marcos 11:26, at sa 2 Thessalonica chapter 1 and 6, tapos sa Hebreo 6:18, at sa Awit 94 verse 14, at sa Romans chapter 2 and 6, at sa Romans 2 and 18, at sa Romans 6 and 23, and 1 Peter 1 and 17, at 2 Thessalonica verse 1:19, at Pahayag 2:23, at Ezekiel chapter 33 and 5, at Awit 34 and 18, at Awit chapter 34 and 5 and 6. Kaya dapat po ay sinusulat po natin ito para ito po yung magsilbing gabay po natin. Dapat meron po kayong mga ballpen at notebook para naisulat niyo po yung turo po ngayon. Upang sa gayon kapag dumanas po kayo ng kalagayan, ay ito po yung maging buhay po ninyo na mabulay-bulay po ninyo. Sabi niya po dito sa Mateo 5:44 and 45. And lastly, sa 1 Thessalonica chapter 5 and 15. Kaya sa ganun pong kalagayan ay hayaan po natin na ang mga verse pong ito ay maging buhay po natin sa kaganapan, kalooban ng ating Diyos na buhay sa
kalagayan ng situation na tatahakin po natin. Amen? Kaya tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong lahat